Ibigay mo na ang secret files! Pedro, huwag! Inutil! Bibigay ka rin naman pala! Patotoy, Robin Hood, talo! Putukan sila! Boss, tara na! Baka buta tayo ng mabarak! Umalis na tayo. Tulong! Pedro! May bangka! Nahanap rin kita, Pedro. Nasaan ang files? Tinanggay ng boss nila. Ano? Pinagpalit ko ang USB. Paano nangyari? Iba ang kutob ko kay Tambol, kaya dali-dali kong pinagpalit ang original files. Akala nila maisahan nila ako. Ako ang pinakmakapangyarihan sa bansang ito. Hindi pa tayo tapas, Pedro. Meron po tayong good news mga kareaksyon. Good news, good news, good news! Blue Ribbon Committee Hearing, June 16, 2026, Martes po yan. Double Gem, EDSA Garden, Event Place. Alas 10 ng umaga. If you have wings, where would you go? Heaven. Bakit? Siyempre kailangan kong kausapin si Lord. If you can ask one question to God, what would it be? Can you forgive them? Sa mundo ng politika, kanina kasi you mentioned this, if you can bring someone to heaven, sa langit, sino ang dadalhin mo sa langit? Siyempre, isang tao lang muna do. Siguro si Pangulong Marcos Jr. Mundo na Confirm mga kareaksyon, confirm. Hindi ang kanyang asawa, hindi ang kanyang anak, hindi sino man ang gusto niyang dalhin sa langit mga kareaksyon. Ang gusto niyang dalhin sa langit ay si Bangag. Ilang beses kaya sa isang araw mga kareaksyon nakakarating silang dalawa sa langit? Ano kaya ang langit ang napupunta nila araw-araw? Auntie Claire, ilang beses sa isang araw nakakarating kayo sa langit, Bangag? Mga kareaksyon, napaghahalata na po itong si Claire mga kareaksyon. Lagi raw po niyang gustong dalhin sa langit itong si Bangag. Anong klaseng climax yan, Claire? Anong klaseng climax? Ibang klase ka talaga, Claire. Ibang klase mga kareaksyon. Ayaw niyang dalhin yung asawa niya doon, ayaw niyang dalhin yung mga anak niya, gusto lang niyang dalhin si Pangulong si Bangag ang gusto niyang dalhin sa langit. Sama tayong babangon sa hirap at tunos, may bagong panahon. Pag-ibig at ang siyang sandigan para sa mahal nating bayan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Guys, napanood niyo yung preview. Grabe, 'di ba? Parang Netflix na itong nangyayari sa bansa natin, aray ko. So yun guys, napanood niyo yung preview. Kitang-kita niyo naman na pelikula na Secret Files. At kung natapos mo yung preview pa lang yan mga kababayan, mga kumare ko, sapagkat mahaba pa tong video natin. So reaction na natin to kay Boss Reaction TVPH. Nako, yari, eto na. Tuloy ang Blue Ribbon mga kababayan ko sa June 16, alas 10 ng umaga sa EDSA. Wow, pupunta tayo doon guys. Tol J. Guevara, shoutout sa'yo. Nandito ako sa Manila. Sama ako sa SMNI sa Martes, no? Kita-kits tayo doon sapagkat kung ito man ay kumpirmado, sabi naman ni Boss Reaction TVPH at ni Tol J. Guevara, nire-reactionan niya yan,
ay tuloy yan. Nako, yari. Biruin nyo kasi mga kababayan ko, mga kumari ko, ay yung Senado, pinadlakan nila, lockdown daw umano sapagkat meron daw banta. Ang tanong, sino ba yung nanggulo dyan? Mga DDS ba? Hindi ba mga NBI ang mga nanggulo at then sila din ang nagbigay ng lockdown para hindi matuloy ang Blue Ribbon. Huling-huli ka na ngayon, Balbon. At dito, napanood din naman mga babayan ko, yung preview. Nako, tinanong ni Boy Abunda si Auntie Claire. Nako, kumpirmado mga babayan. Si Bongbong Marcos at si Auntie Claire ay may relasyon? Aray ko. Nako, totoo yan. Nagtatanong lang kami, Auntie Claire ha. Biruin mo naman, Auntie Claire naman kasi. Tinatanong ka kung sino dadalhin mo sa langit. Si Bongbong Marcos, hindi yung asawa mo or yung anak mo. Nakakahiya ka, Auntie Claire. Biruin mo, mapapanood ka ng buong Pilipinas at buong mundo, no? Ang dadalhin mo pala sa langit ay si Bongbong Marcos. Ano yan? Meron kayo relasyon o whatever? Natatanong lang. Ha? Biruin mo, hindi mo sasama yung asawa mo o anak mo, no? At palagay mo ba sa langit kayo pupunta? At sabi niya sa langit daw siya eh. Tapusin niyo tong video na to mga kumari ko, napakaganda nito. Kasi magsasalita din dito si BP Sara at sosoplakin na. At kinakabahan na ang mga demonyong kawatan, sila Pinky Lacson. Ha? Umamin din dyan, ebidensya natin yan ha, na talagang bilyon-bilyon ang na-deliver. Siyempre, hindi niya aminin nga niya na siya ay nakatanggap din. So, sa Blue Ribbon natin yan, makikita. Kaya kita-kits tayo sa Blue Ribbon sa EDSA. Ano namang nangyayari sa bansa natin mga kumari ko, di ba? Sobrang, sobrang haba na ng movie. Sobrang haba na ng maritesan. Sobrang haba na. Kasi alam nyo, magtatagal talaga to. Taon pa mangyayari nito hanggat hindi napapalitan ang presidente, ang mga kawatan or yung mga demonyong magnanakaw na yan ay hindi masusugpo dahil natatakpan yung mga dapat pagtakpan. Kasi syempre, lahat sila mastermind. Madaming mastermind nga ni. At syempre, sindikato na yung nangyayari. Kasi organized talaga sila para mapagtakpan yung dapat ay pagtakpan. Makulong ang mga nasa laylayan lang. At yung mga mastermind, sila ang nandyan, nag-iimbestiga, putang ina nyo, haro. Hayop talaga to, mga demonyo. So, yan mga babayan, tapusin natin tong video kasi ang ganda na to. Maraming pasabog, pati sila Kiko Barsaga, na talaga naman, di ba, tinanggal yan dahil hindi nila yung mga matatanda na may mga ugat na, no, na nanunungkulan sa gobyerno, ay hindi nila matanggap si Kiko Barsaga kasi iba na yung ugali niya eh. Kasi ang Gensing na siya, Gen Z. Ibig sabihin nun, sumasabay na sa pagbabago ng panahon. Kasi itong mga demonyo ng mga kawatan, mga magnanakaw sa ating gobyerno, inuugat na yun. Sila hindi na nila masabayan si Kiko Barsaga. At syempre, hindi nyo kami masabayan. Kasi kayo magnanakaw, kami hindi. Mga demonyo kayo. So, kung nagustuhan mo itong ating video, mga kumare ko, mga share, at saan man umabot itong video na to, don't forget, subscribe, Reaction TVPH. At syempre, ako si Boy Sarsa, Boy Sardinas. Like nyo lang, share nyo lang itong video natin para makaabot sa ating mga kumare ang ating mga video. At pag hindi umabot sa inyo itong ating video, kalkalin nyo lang itong ating YouTube channel kasi lagi naman tayo nag-upload para mapapanood nyo ang mga update sa mga maritesan. Kung ito man at confirm na, see you EDSA. Alright, play mo na yan boy. Let's go. Sino ang dadalhin mo sa langit? Syempre, isang tao lang muna Siguro si Pangulong Marcos Jr. Confirm mga karyasyong confirm. Hindi ang kanyang asawa, hindi ang kanyang anak, hindi sino man ang gusto niyang dalhin sa langit mga karyasyon. Ang gusto niyang dalhin sa langit ay si Bangag. Ilang beses kaya sa isang araw mga karyasyon nakakarating silang dalawa sa langit? Ano kaya ang langit ang napupunta nila araw-araw? Auntie Claire, ilang beses sa isang araw nakakarating kayo sa langit ni Bangag? Mga karyasyon, napaghahalata na po itong si Claire mga karyasyon. Lagi raw po niyang gustong dalhin sa langit itong si Bangag. Anong klaseng climax yan, Claire? Anong klaseng climax? Ibang klase ka talaga, Claire.
Ibang klase mga kareaksyon. Ayaw niyang dalhin yung asawa niya doon, ayaw niyang dalhin yung mga anak niya, gusto lang niyang dalhin si Pangulong si Bangag ang gusto niyang dalhin sa langit. Pwede bang dalhin mo na siya ngayon kung tatanggapin siya sa langit? Kung hindi siya tatanggapin, dalhin mo sa impyerno. Ibang klase mga kareaksyon. Talagang confirm. Babae ni Bangag itong si Claire. Babae niya, ibig sabihin, babaeng tagapagsalita. O, di ba? Ganun yun. Langit. Sino ang dadalhin mo sa langit? Syempre, isang tao lang muna, Siguro si Pangulong Marcos Jr. Mundo ng politika, Ay, nasakit sa bangs ni Claire. Alright, confirm mga kareaksyon ha. kung may madadala ka naman sa impyerno, sino? Si VP Sara din. Tawagan ko nga si VP Sara. Si telepono ko. Sandali lang, tatawagan natin si VP Sara. Tak. Hello, VP Sara. Si reaction to. Kumusta ka na? Napanood mo ba yung interview ni Claire kay Boy Abunda? Dadaling ka raw niya sa impyerno. Oo, dadaling ka niya sa impyerno. Okay. Alright. Okay. Ganon. Ano, paano? Okay. Sasabihin ko sa mga viewers natin. Sige. Bye, love you. Ingat. Mga ka-reaction, hindi na raw kailangan dalhin ni Claire si VP Sara doon sa langit. Ay sa impyerno. Dahil binili na daw ni VP Sara yung impyerno para sa alang dalawa ni Marcos. Ibang klase talaga ito, Bakit? Kasi sabi niya siya yung magiging presidente sa hell. You are at the gates of heaven, at the pearly gates, and God asks you, Anak, bakit kita papapasukin? What would you say? Kasi I am your child. Sa lahat ng Ibang klase ito. Mataas po yata yung duyan na kinaulugan ni Claire. Nalaglag sa duyan. ginagawa mo ngayon, sa palagay mo lang, Claire, mapupunta ka ba sa langit o impyerno? Sa langit. Sa langit! Antagin mo yan mga kareaksyon. Dadalhin niya daw sa langit si Bongbong Marcos. Bongbong! Hindi mo pala alam gusto ka na niyang... Ako mga kareaksyon, nai-inlove na talaga ako dito kay Senator Camille Villar. Hindi lang siya maganda. Matapang pa. Mukha lang siyang sweet, pero feisty. Ito mga kareaksyon. Panoorin natin. Maulang makain po sa inyo lahat. Kami po ay nagpapasalamat una sa Panginoon Diyos. At kami po ay binigyan ng buhay para makarating po ito. At siyempre po kay Mayora, maraming salamat. Ako po ay nagpupulay sa aming kasamang senadora, Camille Villar. Palakpakan po natin siya. Kahapon po, nandun po ako sa Sarangani. Dapat po, diretso namin dito kahapon pa lang. Dumaan na po ako dito kahapon. Dahil ako, meron na akong mga kasama natin, mga kababayan natin na naging biktima. Pero nung nalaman ko po na ang grupo po natin, yung tinatawag po natin magigiting na 12, nagplano po kami, nasama-sama po kami at pupunta dito. At ipakita po sa inyo na yung 12 senador na kailan naman ay hindi magpapasako. Gusto ko na nalaman ninyo na yung 12 mga kakapon na yan, hindi po nila susuko at ipagkakaroon
lalaban po kayo. Kaya ngayon po, gusto ko po ibigay ang mikropono doon sa isang senadora na lagi po kayong iniisip, na lagi po kayong pinag-aalaman, palakpakan po natin, Senadora Amy Villar. Di po ba? Hindi nga lang siya nakapagsalita kasi napanood na po natin siya nagsalita mga ka-reaction. Meron po akong bago po tayo tuluyang dadako sa ating pag-uusapan, ito pong video na ito mga ka-reaction, ang siyang yung ikinapahamak ni Ping Lacson. Panoorin po ninyo mga ka-reaction ha. Ito yung ikipinahamak niya. Natid ako ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olivar. And sabi niya, ang pag-alam niya, kasama si Yusek Ed. Ito, ang nag-expose nito mismo si Pinky Lacson. Tapos ayaw niyang ipatawag itong si Adrian Bersamin. Pakinggan po natin. Ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olivar. And sabi niya, ang pag-alam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. No? When I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon ng na-deliver. No? Eh, siyempre, I did my math. Kasi kung mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Kasi even in my previous life, pag meron dumating na information, dalawa kagad yung tinitingnan ko. Yung credibility ng source or sources at saka yung credibility ng information itself. So mga reaction, ibig sabihin, si Ping Lacson ang mismo nagsabi na itong si Adrian Bersamin ay tumanggap ng 8 billion. Saan niya dinala yung 8 billion? Okay? Mga reaction, grabe na po. Grabe na po talaga. Nasaan ang secret files? Kahit patayin niyo ako, hindi niyo makukuha. Alam mo kung gaano kahalaga ang... Ang ganda po ng pagkakagawa ng video na ito mga reaction. Panoorin muna natin ha. Tapos itutuloy po natin yung usaping si Ping Lacson ang magpapabagsak kay Bongbong Marcos. Totoo po yun. Ayun sinabi na niya. 8 billion tumanggap si Bersamin, si Adrian. Saan dinala yung 8 billion? Saan pa dinala? Hindi kay Bangag. Nasaan ang secret files? Kahit patayin niyo ako, hindi niyo makukuha. Alam mo kung gaano kahalaga ang files na yan? Alam ko, kaya hindi niyo makukuha. Boss, ayaw pa rin magsalita. Kung ayaw magsalita, patayin niyo. Patay ang kuryente! Hanapin niyo si Pedro! Robin Hood? Mamaya na tayo mag-usap. Takbo! Walang lalabas dito ng buhay! Kailangan nating umalis! Hindi hanggat buhay pa tong gagong to! Habulin niyo sila! Hindi na ako makakatagal. Kailangan natin gumalaw. Malapit na sila. Robin Hood! Tambol! Kilala mo siya? Matagal ko ng kaibigan. Nandoon sila! Hanapin niyo! Walang oras. May alam akong tagawan. Sumunod kayo! Dito muna kayo. Walang makakahanap sa inyo rin to. Sigurado ka bang nandito lahat? Lahat. Flood control, mga ghost project at pangalan ng mga opisyal na tumanggap ng mali-maletang pera. Kaya pala gusto kang patayin. Kapag lumabas ang mga dokumentong yan, maraming makapangyarihang tao ang babagsak. Boss! Nakatakas sila! Nasa kanila pa rin ba ang secret files? Oo, boss. Alam mo ba kung ano mangyayari kapag lumabas ang secret files na yan? Hindi, boss. Bagsak ang mga opisyal, bagsak ang mga negosyo. Huwag kang babalik hanggat di mo sila nahanap. Opo, boss. Patuloy pa ring pinaghahanap ang whistleblower na may hawak ng secret files na maaaring maglantad ng malawakang korupsyon. Akala nila ligtas na sila dahil nasa kanilang... Balita ko po mga ka-reaction, si Rapitol po malitang titi. Hindi ko alam kung siya yung tinutukoy na malit yung etits. O siya o si Erwin. May blind items may blind items. Hindi lang ako sure. Matanong nga sila, Rafi, Erwin, kumusta mga etits niyo? Mga namal kayo, parang yung mga babae talagang kilo-kilo lang binibili, ano? Ayoko yan. May timang kilikilo, yung next, gano'n. Secret files. Hindi nila alam. Ako ang nasa likod ng lahat.
Boss, paano nyo nalaman kung nasan sila? Dahil may traitor silang kasama. Wala nang takasan. Ibigay mo ang secret files. Paano nyo kami nasundan? Tambol, bakit tumatawag ang boss nila? Nako, nalaman nyo na pala. Ikaw ang traitor! Kaibigan kita! Wala akong pagpipilian. Anong ibig mong sabihin? Hawak ni Rap Rap ang pamilya ko. Kapag hindi ko kayo isinumbong, papatayin niya sila. Palibutan ng bahay! Napapaligiran na tayo! Umalis na kayo! Hindi! Sasama ba sa amin? Huwag niyo hayaang manaig ang kasakiman. Kaibigan, pasensya na sa lahat. Pero hayaan niyo akong itama ng pagkakamali ko. Halika na mga duwag! Robin Hood, patawan. Pedro! Bilis! Sakay! Matotoy! Matagal ko na kayong hinahanap. Sino ka ba talaga? Isa akong senador. At isa ako sa mga gustong pabagsakan ni Rap Rap. Kumpit kayo! Huwag silang pakawalan! Sitaman tayo! Lapit na! Wala na tayong takas. Nakakatawa kayo mo. Wala na kayong takas, mga inutil. Ano to? Hindi maaari. Sino siya? Siya ang taong hindi dapat makita ng publiko. Nasa iyo ba ang secret files? Oh, Gusto mo ring ilabas ang katotohanan? inutil. Ibigay mo na ang secret files! Pedro, huwag! Inutil. Bibigay ka rin naman pala! Patotoy, Robin Hood, talo! Putukan sila! Boss, tara na! Baka buti tayo ng mabarak! Umalis na tayo. Tulong! Pedro! May bangka! Nahanap rin kita, Pedro. Nasaan ang files? Tinanggay ng boss nila. Ano? Pinagpalit ko ang USB. Paano nangyari? Iba ang kutob ko kay Tambol, kaya dali-dali kong pinagpalit ang original files. Akala nila may isahan nila ako. Ako ang pinakmakapangyarihan sa bansang ito. Hindi pa tayo tapas, Pedro. Hintayin po ninyo yung part 4 mga ka-reaction ha. Maganda yun. Ano lang yun, parang anong tawag doon? Fictional. Hindi po totoo yun. Mga ano lang yun, mga AI. Naiya Terminal 3. Ibinenta? Isang power plant sa Laguna? Ibinenta? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, So yun mga ka-reaction, yun pa ang mga pag-uusapan natin. Ako, mga ka-reaction, ito po ito po. Di ba ngayon naglabas po ng pahayag itong si Joel Villanueva? Na-attend daw siya sa special hearing ba yan o special session? Special session. Ngayon mga ka-reaction, hindi pa po talaga confirm na bumaliktad na itong si Joel Villanueva. Yan mga haka-haka at kuro-kuro lang ng mga maraming netizen at maraming mga nagbibigay ng opinion sa internet at social media. Pero ito lang ang paalala ko kay Senator Joel Villanueva. Hindi pa uli ang lahat, huwag mong hayahan ng kasaysayan ay may tatala ka at maalala ka ng kasaysayan na isa kang traidor at isa kang bulok na politiko. Sabi nga ni Jinggoy, makulong kung makulong, pero tatayuan niya yung kanyang prinsipyo, yung kanyang pinaniniwalaan. At ikaw, Joel,
Kung babaligtad ka at sasanib ka sa bagong 12, BBM 12, at magiging BBM 13 ka na rin, nakakahiya ka at magiging malaking pagsisisi mo sa buhay mo kapag ginawa mo yan. Kaya kung ako sa'yo, wag na. Makulong kung makulong na, wag mo nang sirain yung ano mo. NAIA Terminal 3. Ibinenta? Sold for 48 billion pesos? For what? Para saan? Wait. Let's give them the benefit of the doubt. Baka naman para sa mga nasalantan ng lindol sa Mindanao. Or para sa pagpapagawa ng mga bagong classrooms at eskwelahan. Mga bagong hospital, sa mga bagong gamot, para doon sa may mga sakit. For good purposes. Para sa lingkod bayan. Pero, I'm so doubtful. I smell something fishy na naman. 48 billion? Simula nung pumasok itong admin na to. Benta, utang, with no results. Pero, let's see sa mga susunod na araw. Itanong natin ito kay Auntie Claire. I-confirm natin bakit. For what reason? Ay, nakakalungkot. It's a Saturday, guys. Have a great day, everyone. Mga ka-reaction talagang masyado po silang mga matatakaw sa pera. Dahil wala na sigurong manakaw sa loob ng kaban ng bayan, iba-iba na pong mga propriedad o property ng gobyerno ang ibinebenta. Pati airport binenta. Dahil Ninoy Aquino International Airport na ayaw siguro na Marcos. Yung pangalang Ninoy Aquino International Airport. O ibinenta. Naku po, 48 billion. Isang power plant sa Laguna? Ibinenta? Yes. Confirm. Sold out. Ang ating pamahalaan ay nagbenta na naman worth 36,266 billion na asset ng Pilipinas. From people's money, from people's taxes, ngayon, ibinenta. Sold out. The biggest question, for what? Para saan? Ganun na ba talaga kahirap ang ating bansa? Para halos ibenta na lang natin ang ating mga ari-arian? Simula nung pumasok ang admin na ito, kung ano-ano na ang pinagbibenta. Una, toneladang ginto. The other day, isang terminal sa airport. At ngayon, power plant sa Laguna? Baka Mr. President, next time, baka pati Malacanang ibenta mo na. Oh my gosh. It's a Sunday. Have a great day, everyone. Grabe po mga ka-reaction, grabe talaga. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, today is the day. Dapat daw ho, pagising natin sa umaga positive. Nag-detox ako a little bit. And obviously, kaya a little bit fresh. O, diba? Anyway, ang aga ko, di po ba? Kasi po, balik alindog program ako. Boxing, gym, pilates. Anyway, so, ngayong araw po, gusto ko lang magbigay ng maiksing komento na talaga naman paulit-ulit na rin namang sinasabi ng iba dyan na talaga naman yung kaguluhan dyan sa Senado is not about talaga na they want balance in everything, but rather ang katotohanan po is talagang pinipigilan talaga lang nila yung flood control na yan, na lumabas yung katotohanan. And sana naman ikaw, Martin Romualdez, magsalita ka na rin kasi obviously talaga naman kayo ni Saldico ang talagang dinidiin lang nila. Dapat magsalita ka na. Sabi mo nga,
hindi ka papayag na ikaw lang ang bumaba. Or what do you call that? I will never go down alone nga, sabi mo, di ba? Anyway, so, ano nga tayo? Yun lang naman. So, wishing you all a happy weekend, happy Friday. At naway, maging masaya kayo kasama ang pamilya ninyo. And kahit gaano kahirap ang buhay, laban lang. And ipaglaban natin yung tama at huwag tayong matakot na manindigan kung ano yung totoo at tama. God bless everyone. Bye! Ako, nung una ko pong makilala itong si Cathy B, una ko po siyang mapanood, mga ka-reaction. Akala ko walang laman ng kanyang utak, akala ko ano lang siya, yung puro ganda lang, ganun. Bukod sa meron siyang prinsipyo, mas matalino pa siya, palagay ko lang to mas matalino pa siya kay Luis Tro. Good morning sa inyong dalawa at sa mga nanonood. Good morning, magandang umaga. Nakatulog po ba kayo, Senator? Pagkatapos ng kahapon? Oo naman. O malinis naman ang konsyensya? O, malinis naman daw ang konsyensya. Binanatan talaga siya na tuloy. We're good. Ito ba? Good morning sa inyong dalawa at sa mga nanonood. Good morning, magandang umaga. Nakatulog po ba kayo, Senator? Pagkatapos ng kahapon? Oo naman. O malinis naman ang konsyensya? We're good. O, hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot kung malinis ang konsyensya. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapan ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Nako po, nagugas kamay na yata itong si Cato Nieta, mga kareaksyon. Hindi po ako sure, mga kareaksyon, kung siya po ang tinutukoy na itiniwalag ng INC dahil tumanggap din daw ng maleta. Hindi po ako sure doon, kasi maraming lumalabas ngayon ng mga blind items na parang siya po ang pinatutukuyan. Isang iglesia na tumanggap ng maleta na tiwalag. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapan. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na, dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto ko sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapan po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapan ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not leave a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yun po yung sinasabi natin. Grabe po. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. Di ba, mga kareaksyon, nagkaroon po ng rally yung mga iglesia? Di kayo nagtataka bakit si Katunying lang ang wala? Hindi nagsalita. 2 beses na po nagrally ang iglesia. At bakit si Katunying lang ang wala? Di po kayo nagtataka? Di ba dapat nandun siya, di ba? Ano nangyari? Macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. Macho ako. Lalaking lalaki ako. Period. Hindi nyo nabasa yun? Nabasa mo. Kahit na matagal na ako hindi ko makakalimutan. Macho ako, lalaking lalaki ako. Period. Period. Oo. Tama naman po yun. Merong hindi tama ron. Macho ako, lalaki ako. Period. Ulitin mo. Macho ako, lalaki ako. Period! Bakit may period, di ba? Di ba, mga reaksyon? April 2013, sa isang campaign sortie ng Team Pinoy sa Dasmariñas, Cavite, may binitawan si Pangulong Noynoy Aquino sa mga Caviteñong pasahero ng LRT. Pagdating naman ng 2015, hindi lang natin mapapabilis ang biyahe mula Baclaran hanggang Bocote, Line 1, Cavite Extension. At pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Secretary Abaya,
na makakasiwa ng proyektong to, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa trip. July 2015 na ngayon pero hindi pa nasisimulan ang 60 billion peso LRT1 Cavite Extension. Alas 2 nga kanina nang may nakitang usok ang mga pasahero sa gitnang bagon habang tumatakbo ang tren papunta dito sa Cubao Station. Alas 6, mabilis ang napupuno ang istasyon at inaabot ng kilometro ang haba ng Yung administrasyong Bangag, tsaka administrasyong Abnoy, pares lang. Ang Pangulo Duterte ay niya nakakita ng mga nakapilang ganyan eh. Yung administrasyong Bangag, tsaka administrasyong Abnoy, pares lang. Kaya dumami yung DDS eh. Galing Dilawan, naging DDS. Mga loyalista, naging DDS. Ikaw, niyo po ako dito. Ako ay... Tama na. Sobra ka na. Go out and hunt for them. Arrest them. Kung pwede, kaya pa. But if they offer a violent resistance at naalanganin na ang buhay mo, tutang ina, huwag kang magpakamatay, patayin mo. Bakit ako papayag na ako ang mamatayan? Ay, kung extrajudicial killing, wala ka makita ang pulis na namatay dito. Kaya hayaan mo na sila. Ako ang magpakulong. Just do your work. Wag mo akong pagganyan. Huwag niya akong intindi. But I will protect you. I will not allow a single policeman doing his duty going to prison. Hindi mangyari yan. Once I have to protect the Filipino, and the Filipino will come, maybe tomorrow, will be born next month. These are the vulnerable targets pag nandyan na ang droga at hindi mo na matanggal. You have to do it now while I'm still president. I don't know about the others. Pag kung ganun ang salita nila about extrajudicial killing, patayan, wala pag-asa ang Pilipinas, sigurado ako. Alam ninyo yan. Alam ninyo. Kayong mga pulis pati militar, alam ninyo yan. Gaano kahirap. Tapusin ninyo ngayon, nandito pa ako. Para at least trabaho lang. Naku, mga ka-reaction. Nakakamiss po talaga ang Pangulong Duterte, ano? Grabe. Nakakamiss po siya, mga ka-reaction. Siguro mararanasan na lang po natin na merong ganong klaseng leader ay kay BP Sara Duterte. Kaya natatakot po. Marami po natatakot sa BP Sara natin. Kaya patuloy po nilang pinipersecute. Patuloy po nilang gustong pigilan ang pagbalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. Kasi alam po nila tatamaan silang lahat. Sabi nga ni Senador Rodante Marcoleta, lintik lang ang walang ganti. Nako, malupit po yun, mga ka-reaction. Lintik lang ang walang ganti. Kaya mga ka-reaction, patuloy po tayo. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Gagawin po namin i-welcome dito sa ating programang Usapang Pagbabago ang ating congressman. Bagamat alam naman ninyong pangyayari, di ba, pinatalsik sa kamera ang ating congressman sa Cavite. Walang iba kundi si Kong Miao Barzaga. Kumusta po kayo, Congressman? Very good naman. After the event sa Kamara, yung ginawang pagpapatalsik na marami rin kumu-question doon, ano na ngayon ang mga plano natin noon? Ngayon, pahinga muna, bakasyon muna. And then, siguro by 2028, kung sakaling magkaka-election ulit, doon ako tatakbo. Oo, dahil ayon naman sa COMELEC, may karapatan pa rin kayong tumakbo. Yes, para sa special elections. Pero depende pa, pinag-iisipan ko pa yun kung tatakbo ako doon or Oo nga ko nga. Sabi doon ng COMELEC, wala namang nagbabawal sa iyo na hindi ka uling tumakbo. So, what is your plan? Pinag-iisipan ba mo? Pinag-iisipan ng team nyo? Natatakbo ka uli doon? Pinag-iisipan pa namin, pero wala din akong pera eh. Mahirap lang ako. Walang mali-maleta. Walang mali-maleta sa kang ano. Okay. So, ano na ngayon? Kasi reaction po ninyo, nakita namin nung kayo ay pinatalsik dahil lamang doon sa pamamaraan ninyo na pagpapahayag ng mga kaganapan sa Kamara.
wala ba kayong plano na umapila para makabalik sa Kamara po? Posible din yun, pero siguro pag-iisipan muna namin at kakusapin ko muna yung mga abogado ko regarding that. Mukhang medyo na-offend sila nung tinawag kong mga buhaya, yung crocodile Yun na nga farm. sa Crocodile Farm. Pero dun sa reaction naman ni Vice President Sara Duterte, na it's alright, okay lang naman Yes. yung pamahalaan. At tanggap namin, ano ang masasabi po ninyo doon? Well, that's very good considering na parang legal opinion din yun from Vice President Sara Duterte. And marami din nagsasabi sa akin na they still support me despite that. And actually, okay lang ba? Yes, Okay lang. Actually, mas tumaas yung support sa akin nung natanggal ako na as a congressman. So, it has its benefits. What about your constituent? I'm sure nalungkot sila sa pangyayari. Anong naging pahayag nila sa inyo nung ganun ang nangyari sa Kamara? Yun din, marami din nagsasabi sa akin na they're proud of me na mas pipiliin pa rin nila akong maging congressman kaysa yung mga congressman ng iba magnanakaw, at dun sila they're proud of their vote for that. At yun din ang aming nakikita doon. Kasi alam naman ninyo, ang laban ni Kong Kiko Barzaga, yung corruption na nangyayari. At ang problema kasi ngayon, parang hindi matanggap yung mga pangyayari sa Kamara. Kung may chance kaya na maiayos po yun. Wala. Bakit ho? Kasi sobrang daming ma-i-involve doon, and majority ng mga congressman is supporting the executive. Kaya mahihirapan silang kasuhan yung mga pro-admin na congressman. Karamihan naman doon yung mga na-involve sa flood control. Pero kung ikaw ba nung siyempre tatay mo, di ba, dati rin congressman, nung bang pagpasok mo dyan sa kongreso, alam na ba talaga na hindi ko naman nila lahat, pero sa rate mo, ilan ba dyan yung mga sinasabi natin ng mga talagang yung corrupt na congressman niya, kaya kapag nagbablog ka welcome to Crocodile Farm, ginagano mo yan So, pili lang ba sa daliri mo yung talagang, kung ba sinasabi natin na hindi talaga nababahiran ng pagkukurap yung dyan mismo sa kongreso, all halos lahat? Well, depende din talaga yun sa administration kasi noon, mas mahirap gumawa ng gantong klaseng flood control. Naging common lang to nung naging speaker si Martin Romualdez. And ever since then, nagkaroon tayo ng mga malalaking issues, hindi lang yung sa flood control, yung pagbenta ng gold reserves, yung sa... There are plenty of issues afterwards na parang mas naging madali maging corrupt na congressman ngayon, sa panahon ngayon. So, sabihin, yung nag-compose talaga, kung according sa'yo, yung matinding korupsyon ay yung, kumbaga, ay yung architecto rito na binabanggit mo na talagang gumawa ng korupsyon ay Congressman Martin Romualdez and then Saldico and others ally. Yes. Since nag-umpisa yung flood control, sila talaga yung appropriations and yung House Speaker nung panahon na yun. Pero hindi pa ako congressman noon. Wala ka pa noon, ano? Pero nung pumasok na ako after a few months, na bumaba din si House Speaker Martin Romualdez. So, ano kaya ang gagawin dito? Kasi nga, nawala ka sa Kamara, papaano yung mga nasasakupan mo sa distrito doon sa Cavite? Meron ka pa bang hakbang na gagawin para malabanan ng korupsyon? Depende kasi ngayon pag-uusapan muna namin kung ano yung magiging plan namin for the special elections and siguro sa 2028. Pero ngayon tumutulong ako kahit papaano sa mga may plano kaming relief goods assistance para sa mga tricycle, jeepney and sa mga delivery riders kasi ngayon tumataas na ulit. We're expecting a possible fuel price hike within the next few weeks kung sakaling tumaas yung tension dun sa Middle East. And it's the same. We're still calling out the yung sa mga corrupt officials, and then ngayon yung naging Blue Ribbon Committee hearing last week with the 18 Marines. We are sharing that information with everyone. And you mentioned about hearing sa Senado. May ongoing ngayon po ano ang masasabi po ninyo? Kasi nagkaroon na last week ng hearing patungkol dito. Medyo, ano yung reaction mo doon sa kaganapan ngayon sa Senado?
medyo weird yung hearing nila kasi si Tulfo yung nabanggit ng 18 Marines. Tapos ngayon siya yung nagsasabi na siya yung Blue Ribbon Committee Yun na chairman nga at siya yung eh. nag-chair ng committee. It's very Lapit na ako yung mic ko nga. it's a very strange situation kasi wala talagang ganun. Yung primary na accused, siya pa yung mag-preside over the hearing. Okay. So, it's weird. Hindi ko talaga alam kung ano yung masasabi ko doon. Kasi siya na yung napagbintangan Natukoy na no? Natukoy siya. He was involved not just in madaming issues na nasabi tungkol sa kanya in the last week hearing, tapos ngayon gumagawa siya ng hearing. So it's a strange situation. Meron ka na bang nagkasabay ba kayo sa Congress? Ni Tulfo? Oo. No, 2022 to 2025 siya. Ako 2025 ako nag-umpisa. 2025. Okay. Sino meron na bang nilagay ngayon kung na-caretaker doon sa sa distrito mo? Wala pa. Wala pa akong nababaltaan na Oo, caretaker. kasi babantayan mo yung kung sino ilalagay na caretaker. Diba? Yes, Baka oo. biglang babagsakan ng maraming project doon. So wala pa lang gagawin. Posible din yun. Pero ngayon baka takot na sila maglagay ng mga projects lalo na sa distrito ko kasi baka lumaki ulit yung issue ng flood controls at hindi lang yung flood controls, other ghost projects outside of DPWH. Okay. Kung mag-real talk lang okay Kong. Sige. Dahil Real talk talaga yan, Glenn, dahil sa maingay ka, hanggang kalabang ka ng administrasyon, inalo ka ba ng baleta para tumahimik ka? Hindi naman maleta, pero nung una kong sinabi na Speaker Martin Romualdez should be investigated, gusto nila makipag-set ng meeting noon sa office ni Speaker. Siguro yun, dun sila magsabi na, baka pwede naman manahimik ka lang ng konti. Pero, sabihin, meron talagang attempt na gano'n, mismo si Speaker ay nag-ano sa'yo. Pero so, siyempre, pag miniting ka, manahimik ka, kapalit ng, siyempre, alam mo na, kayo pala nahimik mo dyan, kapalit ng siguro ng mismong halaga ng pera. Posible, pero hindi natuloy yung meeting kasi bago pa mag 1 week, bumaba na siya as House Speaker, natanggal na siya. So, hindi ko alam kung ano sana yung sasabihin niya sa akin noon. At ngayon, very tahimik na ngayon si Speaker. Wala siyang, hindi siya humaharap sa media. Mostly, yung last video niya last month, yung statement niya, yun lang. Pero ang nag-file sa'yo ng ethics complaint si Congresswoman Janet Garin, tama? Oo. Ano nangyari? Bakit humantong doon sa ginagawa? Bakit humantong doon sa pagsasampa sa'yo ng ethics complaint ni Congresswoman Janet Garin? Talaga bang hindi tayo magkasundo? Ayaw niya na ginagawa mo yun? Ikaw nga magpaliwanag ng ba? Siguro na-offend siya yung sa Crocodile Farm at sa Dingvac siya. Oo, Dingvac siya. Correct. Doon pa lang, controversial na siya doon eh. Yes. Di ba, Kong? So, ibig sabihin dito naman sa ginagawa mo, siya yung direktang nakakausap mo rin, in fairness ha. Pero bakit ganun ang kanyang naging reaction? Mabilis lang siya talagang ma-offend sa mga ganung bagay. Or baka may tinatago din siya because hindi na-involved din siya sa sa BRC hearings last week sa 18 Marines. So, posibleng medyo na personal siya nung sinabi ko na posibleng may involvement din siya doon. Pero yung nabanggit mo na posible sana na kausapin ka para mapatahimik sa nangyayari, tingin mo kung natuloy yun, ano ang magiging hakbang mo o reaction mo? Baka may mansion na ako ngayon, baka may na akong biglang makita niyo lang ako, may private jet, may helicopter, may mga sports car. Ganun kalaki, no? Tapos sasabihin ko, si Martin Romualdez, wala siyang kinalaman dyan. Good boy yan si Martin Romualdez, huwag niyong ipakulong. Firstly, matatanggal ka sa mga committees, magkakaroon ka ng mga kaso, iba-ibang mga issues. And yung iba, natanggal din as ano nga yung nangyari dun? Yung sa COMELEC, nangyari sa Duterte Youth Party List na tatanggalin yung 3 seats na nakuha nila, hindi binigay sa kanila. So madaming mga, nung malakas pa si Romualdez, ngayon wala na nagtatago na siya. Okay, eto Kong, meron pa ako nakuha balita, hindi ko alam kung totoo to. Intriga ba yan, Glenn? Nung nagkaroon ng yung boto sa impeachment, di ba? Yun daw mga hindi nag-yes at nag-no at yung iba hindi sumali, totoo ba na yung iba ayaw mong sumali, wala kang allowance, wala kang budget, zero? Totoo yun. At natatanggalan din sila ng mga committees, yung iba, plano nilang kasuhan. Matindi pressure. Very high pressure ngayon, lalo na nung nagkaroon ng
change in Senate leadership. It's a very high stakes scenario na. Grabe, Yung sinasabi rin nila na kahit wala doon, tas isinagawa yung botohan para sa impeachment complaint. Totoo ba na yung kahit wala ka, ang boto nila nagkaroon yes? May mga Napansin mo nagsabi ba na yun nag-default doon sa sa yes yung boto nila, yung mga hindi na tanong kung ano yung magiging boto nila. And sa Congress kasi sanay na kami sa online voting kaya tuwing nagmamiyami vlogs ako doon, mga 30-40 lang yung nasa plenary kasi yung majority sa kanila nagbumoto lang through sa mga group chat or online, mga ganun. And isa din yun sa mga naging issues noon pa, pero ngayon mas lumala na yung issue, yung mga absentee na congressman kasi ngayon sobrang konti lang yung mga pumupunta doon sa plenary. Oo, kasi grabe yung dami, no? 265 yung bumoto yata, if I'm not mistaken, doon sa impeachment, kumpara sa inyo na kukunti lamang ang bilang. Yung mga kasama mong ngayon ay katulad mo na lumalaban sa korupsyon. Tingin mo may magagawa din sila para maapula o matigil itong nangyayaring katiwalian sa gobyerno? Well, hopefully, pero ngayon sobrang corrupt na talaga, so wala na tayong masyadong maasahan within the Philippine government. Hopefully yun lang kung sakaling matutuloy ang election sa 2028, we can elect better leaders. So doon lang tayo. Kaso, medyo nagkamali kay Marcos kaso, Kong, ang nangyayari, merong mga pinaplano pero nalantad. Yung usapin ng tinatawag na CONAS, kumbaga, term extension for 3 years. What do you think? That's possible. Actually, yun talaga yung plano nila from what I've heard. And that's kaya malakas yung loob nila na gumawa ng mga gantong klaseng corruption issues and para sa mga gantong controversial issues, para bumoto ng yes sa impeachment, para sa mga expulsions. Kasi iniisip nila na hindi matutuloy yung election sa 2028, and that's a very notable possibility. So depende lang kung anong magiging sitwasyon in the months and years coming forward. May nakikita ka ba para mapigilan yung ganong mga plano? Yung ganong plano, it will also still have to involve mass protests kasi yung ganong klaseng changing of constitutions, hindi naman yun nakadepende sa tao, depende lang yun talaga sa Congress and Senate. So purely within the legislature. Wait lang. Okay, sige, go ahead. So ibig sabihin lamang nito, ang dami kasi issue, Glenn, di ba? Na may kinalaman. Mahanga kami kahit papaano dahil ikaw bilang isang Gen Z ka ba? Yes. O millennial? Parang Kiko? Gen Z, 1998 ako So 1998. I think that's Gen Z. Gen Z, And sinasabi nila, nangyayari kasi, Thank you. nangyayari kasi, Glenn, at mga kababayan, dyan sa kamera, yung mga datihan ng mga congressman, i-compare dito sa mga batang congressman, nagkakaroon ng generation gap. So yung process ng mga nakakatandang mga congressman dyan at namiminuno, parang hindi matanggap ang ganitong klase ng mga ginagawa ng ating mga Gen Z, Glenn. Tama. Kaya naging dahilan para ang ating congressman ay paalisin dyan sa kamera na wala namang ginagawang ganong katindi, kundi ipahayag yung kanyang damdamin na itong corruption dapat pigilan, di ba, Kong Kiko? May malaking generation gap din talaga doon And yung mga ibang mga congressman doon. Mga trapo, kung tawagin natin. Makakita nila, ito yung pinost ni Kong Kiko sa FB. Tapos sasabihin nila, ano yung FB? Hindi nila alam. Madaming mga technologically illiterate doon. Kaya wala tayong, so we do not have laws on AI regulation kasi wala talagang nakakaintindi sa pag-advance ng technology. And that's Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito,
Please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.